Isang imahe, tahimik, mapayapa. Ngunit kung makakapagsalita lamang, marahil ay kaya nitong ikwento ang mga sigaw, ang mga panata, at ang mga pangarap ng isang bayang naghihingalo sa ilalim ng tanikala ng kolonyalismo. Dito, sa bayan ng Naik, Cavite, isang imahe ng Birheng Maria ang naging saksi sa isa sa pinakamahalagang kabanata ng ating kasaysayan, ang La Inmaculada Concepcion de Naik. Hindi lang simbolo ng pananampalataya, kundi tahimik na saksi sa himagsikang Pilipino. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Katatapos lang ng Bonifacio Day noong nakaraang November 30. At ngayon na may ating ipinagdiriwang ang pista ng Immaculate Conception. Ngunit alam mo ba na may isang imahe ng Birheng Maria na tahimik na nakamasid sa isa sa pinakamainit na sandali ng ating revolusyon? Ang La Inmaculada Concepcion de Naik. Isang lumang imahe ng mahal na Birheng Maria na may maamong mukha, mahahabang buhok, at mga kamay na magalang na nakatiklop sa panalangin. Ang kanyang imahe ay hango sa doktrinang Immaculate Conception. Paniniwalang ipinaglihi si Maria ng walang kasalanang orihinal. Isang larawan ng kadalisayan, pag-asa, at kababaang loob. Ang simbahan ng Naik. Itinatag sa panahon ng mga Kastila, isa sa pinakamatandang parokya sa Cavite. Dito ipinagdiwang ang mga misa, binyag, kasal, at libing ng mga pamilyang Caviteño sa loob ng mahigit 2 siglo. Ngunit sa gitna ng mga dasal at awitin, unti-unting pumasok ang bulong ng revolusyon. Taong 1897, ang buong Cavite ay naglalagablag. Matapos sumiklab ang himagsikan sa Balintawak, naging pugad ng mga Katipunero ang Cavite. At dito sa Naik, sa lilim ng simbahan ng Inmaculada Concepcion, isinilang ang isa sa pinakamahalagang dokumento ng revolusyon, ang Naik Military Agreement. Sa kasagsagan ng kaguluhan sa pagitan ng mga revolusyonaryo mismo, si Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, ay nagtungo sa Naik. Dito, sa mismong kumbento ng simbahan, naglabas siya ng kautusan, ang Naik Military Agreement. Isang dokumentong magbubuo ng sariling pamahalaan at hukbo na hindi saklaw ng mga puwersa ni Emilio Aguinaldo. Ang layunin ng samahan ay ipagtanggol ang bayan laban sa mga kaaway ng kalayaan.
Sa loob ng simbahan ng Naik, ginanap ang mga pagpupulong ng katipunan. Ang Birhen nakatingin lamang, tahimik, tila nagdadasal kasama nila. Habang ang mga katipunero ay nagtatag ng mga bagong plano. Ang imahe ng Inmaculada Concepcion ay tila nagsilbing patnubay. Isang simbolo ng pananampalataya sa gitna ng digmaan. Si Andres Bonifacio, pagod ngunit determinado, ay nanuluyan sa lugar. Dito rin siya naglabas ng mga kautusan at nagdaos ng pagpupulong kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit dito rin, sa Naik, nagsimula ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng revolusyon. Ang alitan ng mga revolusyonaryo. Ang Birheng Inmaculada Concepcion ay nakamasid. Saksi sa pagkakawatak-watak ng mga anak ng bayan. Habang bumabagsak ang mga kanyon at nagliliyab ang mga baryo, ang mga taga-Naik ay patuloy na nagdarasal sa ilalim ng imahe ng Inmaculada Concepcion. Para sa kanila, si Maria ay hindi lamang reyna ng langit. Siya rin ay ina ng bayan, tagapagtanggol ng mga anak na lumalaban para sa kalayaan. Mahigit isang siglo na ang lumipas. Tahimik na muli ang simbahan. Ngunit ang imahe ni Maria, ang La Inmaculada Concepcion, ay nananatili. Tahimik na nakatayo, saksi sa pag-ikot ng panahon, patuloy na pinagpapala ng mga deboto. At sa bawat dasal, tila naririnig pa rin ang alingaw-ngaw ng mga panata ng mga bayani. Isang imahe, isang simbahan, isang bayan na naging saksi sa himagsikang Pilipino. Ang La Inmaculada Concepcion de Naik, hindi lang bahagi ng relihiyon, kundi buhay na patotoo ng pananampalataya at kalayaan. At sa bawat pagyuko at panalangin, naway maalala natin na ang ating kalayaan ay bunga ng pananalig, sakripisyo, at pag-asa. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.